Naglagay ng kamera ang mga scientist sa loob ng kabaong para sa ilang pagsusuri. Nang kanila itong buksan ay sadya silang nagulat. Si Michael ay lumaki at nagmula sa isang marangyang pamilya. Ang kanyang ama ay isang real estate guru na ang pinagkakaabalahan ay mangolekta ng ancient artifacts para maibenta sa black market sa malaking halaga. Ang kanyang ina ang isa sa pinakamagaling na surgeon sa bansa. Gayunpaman, kahit na kaya nang makamit ni Michael ang lahat, ay isa pa rin siyang mapagkumbabang tao. Isa siyang lalaki na may integridad, na ginagawa ang abot ng kanyang makakaya na isagawa ang kanyang parte sa pagsasaayos ng mundo. Isang mundo na ligtas at napupuno ng saya para sa pangkalahatan. Ang ina ni Michael ay pumanaw noong siya'y 18 taong gulang pa lamang. Matapos yon, hindi katagalan, ang kanyang ama ay nagpakasal muli sa isang magandang babae na may anak na dalaga na nagngangalang Sandra. Si Michael naman ay sinubukang tahakin ang landasin ng kanyang ama kung saan tinulak nito ang kanyang sarili sa loob ng real estate at pangungolekta ng artifacts. Mabilis naman ding naging matagumpay si Michael sa mga landasing ito. Indikasyon na talagang minana nito sa kanyang ama ang pagiging mahusay na negosyante. Sa katagalan, ang ama ni Michael ay namatay na rin, bunga ng isang malalang karamdaman. Dahilan para maiwan si Michael na nag-iisa at nangungulila, miserable at naguguluhan. Ang naiwan na lamang kay Michael ay ang kanyang bagong ina ngayon at ang anak nito na kanya na ring kapatid. Pero hindi pa ganap ang kalooban ni Michael na pagkatiwalaan ng dalawa ng buo. Kahit pa sa maraming pagkakataon ay ipinadama naman nila kay Michael ang kanilang pagmamahal sa paglalaan kay Michael ng oras para ito mapasaya at maging komportable. Kaya sa katagalan ay pinapasok na rin sila ni Michael sa kanyang puso na isa sa kanya naging magandang desisyon. 6 na buwan matapos mamatay ang ama ni Michael, si Michael ay muling nagbalik sa tahanan ng kanyang magulang na kanyang minana. Pakiramdam niya may kulang sa kanya at labis siyang nakokonsensya dahil sa ginawa niyang paninirahan sa malayo, habang ang tahanan ng kanyang magulang ay hinayaan lamang niyang bakante. Nagdesisyon na si Michael na dito tumirang muli at masaya naman ang buong komunidad sa kanyang naging pagbabalik. Sa ilang buwan ay madami nang naging record ang kanilang bayan patungkol sa pagbabago, pagpapalit ng eskwelahan, pagsasaayos ng kalsada at maliit na ospital para sa nangangailangan. Naglalaan din si Michael ng donasyon para makatulong sa mga nangangailangan at makapagbigay edukasyon sa mga kabataan. Isang araw ay nakamulatan na lamang ng mga residente sa lugar ang balita na si Michael ay patay na. Si Sandra naman ang tanging nakabungad sa pangyayari. Sinubukan pa niyang madala ang kapatid sa ospital, umaasa na hindi pa huli ang lahat. Pero ang doktor na mismo ang nagkumpirma na si Michael ay patay na. Hindi naman din mapag-alaman ng doktor kung anong eksaktong dahilan ng kanyang pagkamatay ni Michael. Pinaliwanag ng doktor kay Sandra ang lahat, pero ang autopsy lamang ang makakapagsabi ng tiyak na kasagutan. Ibinahagi naman ni Sandra na mahinang puso ng kanyang kuya, kaya naman regular itong may iniinom na medikasyon. Hindi rin naman sinang-ayunan ni Sandra ang autopsy dahil alam niyang hindi ito gusto ng kanyang kuya. May paniniwala kasi si Michael na pag-autopsy sa katawan ay pagbabayolente sa dignidad ng isang tao. Bago umuwi, ay hiniling ni Sandra na ipanatili na muna si Michael sa morgue habang pinaplano pa niya ang pag-aasikaso sa libing. Nais ni Sandra na maparangalan ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Kaya agad siyang naghanap sa internet ng paraan kung anong dapat niyang gawin. Dito na humantong si Sandra sa isang article patungkol sa mga scientificong nagsasaliksik sa kamatayan na ilang taong ding pinag-aralan ng lahat bago magbitaw ng ilang konklusyon. Pinaparangalan ni Sandra ang pagnanais ng kanyang kapatid na magsagawa ng pagbabago sa mundo. Agad na tinawagan ni Sandra ang mga siyentipiko na yon para sabihin pwede lang gamitin
ang kanyang kapatid sa isinasagawa nilang pagsasaliksik. Natuwa naman din ng mga siyentipiko kaya agad na nilang isinaayos ang mga papeles na dapat asikasuhin para pirmahan, kung saan nakasad din ang kanyang magiging compensation fee na siyang ipinangako ni Sandra ang ibibigay niya sa isang ampunan. Si Sandra ang siyang nagsaayos ng libing ng kanyang kuya na puno naman din ng tao ang simbahan. Indikasyon na marami talagang nagmamahal kay Michael. Bago pa maisara ang kabaong ay nagkabit muna ang mga siyentipiko ng kamera sa magkabilang gilid ng kabaong na makakapag-record at transmit ng footage direkta sa kanilang computers. Taglay ang bateryang aabot sa 1 taon ang buhay. Para masigurado rin na magkakaroon sila ng regular na updates ay sinet nila ang recording time ng 7:00 tuwing gabi. Natapos ang libing ni Michael na maraming tao ang namumula ang mata sa labis na pagluha. Si Sandra naman ngayon ang siyang naninirahan na sa inuuwian ng kanyang kuya. Sa kabilang banda, ang mga siyentipiko ay nag-aabang na ng oras para mapanood ang unang footage ng kanilang makukunan. Sila ay seryoso nakatuon lamang sa screen ng kanilang computer para mapanood ang footage na kanilang inaabangan. Pagsapit nga ng 7:00 ng gabi ay nagsimula na mag-open ng footage ng live feed, pero sa ilang segundo pa lang ng kanilang panunood ay labis na namutla ang mga eksperto. Ang kanilang napanood ay hindi madaling maipaliwanag, kaya agad nila itong ginawa ng kopya. Umalis sila ng lab at nagmamadaling nagtungo kaagad sa police station. Ngayon lamang nila napanood ang ganong klaseng nakakatakot na insidente. Sa sumunod na araw, kinatanghalian, si Sandra ay nasa bahay lamang ng kanyang kuya. Ine-enjoy ang isang baso ng tequila habang nakatanaw sa bintana. Nang bigla na lamang siyang nakarinig ng sirena at nagulat na lamang siya nang may pumarada ng kotse na pulis sa kanyang bakuran. Kinakabahan man at naguguluhan ay agad pa rin nilapitan ni Sandra ang mga pulis. Agad silang sinalubong ni Sandra ng pangangamusta. Agad namang sinabi ng mga pulis na magsasagawa lamang sila ng ilang obserbasyon. Pero habang yun ay kanilang ginagawa ay napapansin ng mga pulis ang kakaibang ikinikilos ni Sandra. Nagawa pang umalma ni Sandra sa paghahanap dito ng search warrant. Kinarangan din niya ang mga pulis na tuluyang makapasok ng bahay ng basta lamang. Alam kong karapatan ko. Wala naman kayong warrant. Wala kayong makikita dito. Nagsimula na si Sandra sa pagsisigaw hanggang sa magulat na lamang siya nang madinig na iniimbitahan siya ng mga ito sa station para maimbestigahan. Si Sandra ay namutlat, parang naging aburido ang pag-iisip. Nabitawan na rin niyang hawak niyang baso na agad nabasag sa pagkakalaglag. Sa mga sandaling iyon, alam niyang wala nang rason pa para magdahilan at magpanggap. Kaya naman naisip niya magsabi na ng katotohanan. Umaasa na ang katotohanan ng siyang magpapalaya sa kanya. Inihayag niya na hindi niya intensyon na wakasan ang buhay ng kanyang kuya. Ang kailangan lamang umano niya sana noon ay ang mga mahahalagang artifacts na kanyang posisyon. Malinaw niyang inamin ang ginawa niyang paglalagay ng papatulog sa kape ni Michael. Nang makatulog umano ito ay dito na naghanap si Sandra sa buong bahay pero wala siyang anumang nakikita. Pinilano niya ding balikan sana ang kanyang kuya para takutin at alamin kung saan nakatago ang artifacts. Pero naabutan niya itong hindi na humihinga. Ginawan na lamang ng istorya ni Sandra ang problema sa puso ng kanyang kuya. Kasabay ng pagpapakita ng ilang peking dokumento sa mga doktor para magmukhang totoo ang kanyang mga pahayag. Ito rin ang dahilan kaya gumawa siya ng istorya para hindi malagay si Michael sa isang autopsy at ang research ng mga sayentipiko ang nakita niyang tamang oportunidad para sa kanyang plano na ito na lamang ay pagkakitaan. Gaya na nasabi ko, hindi ko ginustong mamatay siya. Isa lang itong pagkakamali. Kung sa tingin ni Sandra ay malubha ng eksena na kanyang kinalalagyan sa ngayon, ay mas nagulantang pa siya sa sumunod na nangyari. Parang isang eksena sa palabas, ang isa sa mga sasakyan ng pulis ay nagbukas at doon lumabas si Michael. Si Sandra ay natigilan at parang naparalisa sa kanyang kinatatayuan.
Para siyang naging estatwa sa pagkatigas. Iniisip na sana ang lahat ng nangyayari ay isang bangungot lamang. Pero totoo ang lahat. Nakita mismo ng mga siyentipiko sa footage ang paggising ni Michael dahil malamang na nawala ng epekto ng sleeping pills sa kanyang katawan. Takot na takot sa kanyang kinalalagyang kabaong. Nakabaon sa lupa na halos nasa 6 na talampakan ang lalim. Kaya naman agad ni-report ng mga siyentipiko ang impormasyon sa mga pulis na agad namang sumugod sa sementeryo para hukayin si Michael na naabutan naman nilang buhay pa kahit na medyo nanghihina. Ngayon, si Michael ang nagbigay ng tunay na pangyayari sa mga pulis bago pa man nila malaman ulit ito kay Sandra. Nagawang kasuhan ni Michael ang kanyang kapatid at pagbayarin ito sa kanyang kasalanan.